Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Golden Branch. Noong unang panahon, sa isang kaharian, nakatira ang prinsipeng si Prinsipe Peerless. Mahal siya, iginagalang dahil sa kabutihan at likas rin siyang mapagmahal. Hindi ito gusto ng kanyang ama. Kaya naman, idinahilan nito ang itsura niya. Sino namang magpapakasal sa may sungay kong anak? Ang malas ko't anak ko siya! Huwag mong sabihin yan. Anak natin siya. Marangal at may kakayahan siya. Isa siyang kahihiyan. Kamahalan, may isang prinsesa pong naninirahan malapit dito na nararapat para sa mahal na prinsipe. Mayaman ang ama nito, makapangyarihan tulad ninyo at may problemang katulad ng sa inyo. Isa si Prinsesa Sunbeam sa matatapang at mararangal na mga prinsesa. Pero tulad ni Prinsipe Peerless, ipinanganak din siyang may sungay. Maganda yan! Magpadala ka ng sulat sa kanyang ama. Sabihin mo sa kanya na nais naming pagkasunduin at ipakasal ang anak ko at ang anak niya. Hindi, ama. Ayoko po siyang pakasalan. Ang lakas ng loob mo! Akala mo ba pakakasalan ka ng normal na prinsesa? Ha? Wala pong kinalaman ng sungay ko rito. Hindi kami magkakilala. At hindi po ako magpapakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Pweh, pag-ibig! Alam mo, mga kawal, ikulong niyo sa tore ng mga baguhan at masungit na prinsipeng katulad niya. Narinig ko na ang dahilan na yan 200 taon na. Baka sakaling makalimutan mo sa kulungan ng pag-ibig na sinasabi mo. Kaya naman, dinala nga ang prinsipe at ikinulong sa tore. Mahal ng mga kawal at mga lingkod sa tore ang prinsipe at inaalagaan siyang mabuti. Ginugugol ng prinsipe ang oras niya sa aklatan at gallery ng tore habang namamangha sa mga obra at libro. Isang araw, may napansin siyang kakaiba sa isa sa mga gallery. Aba, mukhang kamukha ko ang larawang ito na walang... Sungay? Ano? Gumagalaw ang larawan? Inisip ng prinsipe na imahinasyon niya lang ito. Kaya naman agad siyang lumabas, papunta sa silid aklatan. Ibalik mo sa amin ang aming hari at reyna, Prinsipe Peerless. At gagantimpalaan ka! Sinarado niya ang libro sa takot, pero tila hinahatak siyang pabalik sa gallery ng gumagalaw na imahe. Tiningnan niya ito at sinundan ang itinuro nitong daan. Sino ka? Nako, si Florimond. Paano to nagawa sa'yo ng isang masamang salamangkero? Parang nasa ilalim ka ng isang kapangyarihan. Paano? Paano kita matutulungan? Nakarinig ng tunog ang prinsipe sa pader kung saan siya pumasok at nakita niyang pumasok ang isang malaking agila. Nasira mo ang sumpa. Nagkatotoo nga ang propesiya. Salamat. Anong magagawa ko para sa'yo? Gagawin ko ang lahat ng hihilingin mo sa akin. Ang tanging gusto ko lang ay ang magawa kong maibalik sa iyo ang taong mahal mo na si Florimond, na lagi mong naaalala hanggang sa pagtulog mo dahil sa mahi ka. Sa lahat ng bagay na pwede mong hilingin sa akin, hiniling mong tulungan ako. Prinsipe, napakabuti at napakatapang mo. Hindi nababagay sa'yo ang sungay mo. Huwag kang mag-alala kay Florimond. Hindi mo na siya kailangang iligtas. Mula ngayon, pinapalaya na kita sa pagkakakulong mo papunta sa lugar kung saan hihintayin mo ang napakaganda mong kapalaran. Lumitaw ang prinsipe sa magandang kakahuyan, malayo sa kaharian ng kanyang ama. Sa kabilang banda, pinilit na mapuntahin sa kaharian nila ang prinsesa na dapat ipapakasal sa kanya ng mga magulang niya. Narito na pala ang mapapangasawa ng anak ko. Patawad po, kamahalan, pero hindi po ako magpapakasal sa hindi ko kilala at hindi ko mahal. Kung susuwayin mo rin ako katulad niya,
Siguro, hindi naman makakasama na ipasok kita sa kulungan. Ipinag-utos ng hari na makulong ang prinsesa sa ibang parte ng tore, kung saan ikinulong ang prinsipe. Tulad ng prinsipe, ginugol din ng prinsesa ang oras niya sa paglibot sa gallery at sa silid-aklatan. Nang isang araw, may kakaiba siyang nakita. Kamukha ko ang pastol na ito, pero wala siyang sungay. Anong ginagawa niya? Habang tinitingnan niya ito, nakaramdam siya ng kakaiba sa kalooban niya na parang may malakas na kapangyarihan na humahatak sa kanya sa isang daan. Nakita niya ang sarili niya na umaakyat sa isang tore at pumasok sa kakaibang kwarto. Wow! Napakaraming kayamanan nito! Ano naman ito? Isang susi? Ah! Alam ko na! Pagmamayari ng mahal kong si Florimon ng koronang ito. Itago mo lang ito sa ilalim ng unan mo at ibigay mo ito sa isang agila na bibisita sa'yo. Nang sa ganon, makakalaya na sa sumpa ang mahal kong si Florimon. Itinago ng prinsesa ang korona ng 3 araw at 3 gabi. Sa wakas, sa ika-4 na gabi, may dumating na isang sa bintana niya at lumipad pa loob ang agila. Heto, tingin ko sa'yo ang bagay na to. Salamat, prinsesa. Iniligtas mo ako sa paghihirap ko ng 200 taon. Mahal ko at ng salamangkero ang diwata, pero ako ang pinili niya. Kaya kinuha ng salamangkero ang korona ko at ginawan ako ng sumpa. Salamat. Maraming salamat. Pwede kitang bigyan ng 3 kahilingan. Anong gusto mong maging prinsesa? Matalino at masaya? O maganda at hinahangaan? Kung pipili ako sa pagiging matalino at kasiyahan, at kagandahan at kasikatan, walang pagdududa na pipiliin ko ang katalinuhan at kasiyahan dahil hindi naman nagtatagal ang kagandahan at ang kasikatan naman ang nagdudulot ng hirap sa sarili at sa iba. Hindi ko akalain na pipiliin mo sa mga yon ang katalinuhan at kasiyahan bilang gantimpala sa pagpili ng tama. Makita nawa sa iyong mukha ang kagandahan ng iyong puso. Bigla na lang nawala ang sungay ng prinsesa at nagmukha siyang isang maharlikang babae sa lahat. Nagpunta siya sa kakahuyan kung nasan si Prinsipe Peerless. Kamusta? Ngayon lang kita nakita rito. Isa akong pastol na naghahanap ng trabaho at matutuluyan. Ah, may magandang kubo na malapit lang sa lugar na to. Magandang lugar yun para sa'yo. Sigurado akong maibibigay na trabaho sa'yo ang matanda roon. At nakakita nga siya ng matutuluyan sa maliit na kubo. Naging matalik na magkaibigan ng prinsipe at prinsesa. Ilang buwan nang lumipas, napaibig sila sa isa't isa at ginustong magpakasal. Ay, nako. Dumaraan sa pagsubok ang pag-ibig dahil kung saan may kaligayahan, tsak na naroon din ang lungkot. Maging matapang ka at malalampasan mo ang lahat ng ito. At nangyari ngayon, ng isang araw habang nagtatrabaho, ang prinsipe at prinsesa sa magkabilang parte ng gubat, isang malaking itim na ulap ang kumalat sa gubat. Pareho silang nahatak ng isang madilim na puwersang hindi nila nakikita. Nasaan ako? Narito ka sa aking kastilyo kung saan marami ng prinsesa ang dumating at naglaho ng tuluyan. Hindi yun mangyayari sa'yo kung pakakasalan mo ko. Ayoko! Dahil mahal ko ang pastol. Para saan pa ang pag-ibig mo kung hindi mo rin siya makikita ulit? Hindi ko siya kailangang makita dahil narito lang siya sa puso ko. Pakawalan mo ako! Hindi ako magpapakasal sa'yo! Sa kabilang banda, nahatak naman ang prinsipe sa kastilyo ng salamangkera na may dalang tungkod na gawa sa mga ahas na nakapulupot. Pakasalan mo ako, prinsipe, dahil hindi ka na makakalaya rin at hindi mo na makikitang muli ang mahal mo. Hindi ko na siya kailangan makita dahil narito siya sa puso ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Ilang araw at buwan nang lumipas. Ano bang saysay ng pagkakagusto mo sa taong hindi ka naman kayang mahalin? Pakawalan o paslangin mo man ako, walang magbabago. Ano pang saysay ng pagkakagusto mo sa taong hindi naman kayang mahalin? Pakawalan mo man ako o paslangin, walang magbabago. Sige, kung hindi ka mapapasakin, hindi ka rin mapapasa kanya. Maging tipaklong ka at kumanta ng awit ng pag-ibig na walang kapalit habang buhay.
Sige, kung hindi ka mapapasakin, hindi ka rin para sa kanya. Maging kuliglig ka at kumanta ng awit ng pag-ibig na walang kapalit habang buhay. At ganoon na nga, naging tipaklong ang prinsesa at naging kuliglig ang prinsipe na lumipad at hinanap ang isa't isa. Isang gabi matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, nasaan na kaya ang mahal kong pastol? Mawalang galang na. Hinahanap mo ba ang pastol? Sa wakas, nakalaya na tayo. Nakalaya na rin kami. Mga prinsesa kami, hindi mga daga na kakainin ng mga ahas. Mga prinsipe kami. At hindi kami ang mga ahas para matakot sa daga. Ngayon, nasa na? Ang gintong sanga na yon. Napalaya ng gintong sanga ang diwata mula sa sumpa. Baka makatulong din yun sa atin. Shh! Mukhang alam nila kung nasaan ang gintong sanga. Sundan niyo ako! Dito tayo! Maligayang pagdating sa lupain ng Golden Branch. Maaari niyo bang palayain ng iba pang nilalang gamit ang mahika niyo? Ang mga ahas ng salamangkera at ang mga daga ng salamangkero? Magtiwala kayo kay Prinsesa Sunbeam at Prinsipe Peerless na laging uunahin ng iba bago sila. Prinsipe Peerless? Prinsesa Sunbeam? Oo, kayo rin ang prinsesa at prinsipe na nakadaktang magpakasal sa isa't isa. Ngayon, dito na kayo mananatili sa lupain ng Golden Branch. Ang pinakamarangal at makapangyarihang kaharian sa buong mundo. Mamuhay kayo ng masaya. At ganoon na nga, ang marangal at matalinong prinsipe at prinsesa ang naging pinakamakapangyarihan at pinakamamahal na hari at reyna sa lahat.